1, 2. Yes.
pag-inom.
Hindi po ba nakalive? Anong po kayo? Magandang po sa lahat. Ating pag-ihanda ang ating sarili para sa pagkaliwag ng banal na misa, para po sa kapayapaan at itiwasya ng kaluluwa ng ating minamahal na si Father Pablo Lapi. Sa loob po ng ilang sandali ay nag-umpisa na tayo ng ating banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpapagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat.
at sumayin. Minamahal na mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Isang kapagpala, kabiyayang pagtitipon sapagkat tayo ay nagkakasama-sama para sa pag-aalay ng banal na Eucharistia, para sa sandakilang lingkod ng ating simbahan, lingkod ng sambayanan na si Father Odong Dimapi. Sa banal na misa nito, sama-sama tayong nanalangin at ipagdasal ang bawat isa na tayo din alam ko ipinagdarang sa ating Father Odong ngayong gabi. At upang tayo lahat ay maging malapad na makiisa sa banal na pagdiriwang na ito, atin po munang isipin at pagsisihan ang ating mga nagawang mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasabi ko sa mga Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, ako ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakalob mo ang iyong lingkod na paring si Father Aurelio Costa, na ginawa mo ng banal at tungkuling ginampalan sa lupang ibabaw, ay laging lumigaya sa manawalahating pagluklok sa kalangitan sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa akin, ang propeta Ezekiel. Ito ang pinasasabi ni Yahweh, ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupan. Kung paano hinahanap ng pastol na tupan nilang bawalan, biyon ko hahanapin ng aking mga tupan. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamahan. Titipunin ko sila mula sa iba't ibang ako upang ibalik sa sarili nilang bayan. Doon ko sila hahandaan sa kaparangan ng Israel, sa tabi ng mga bukang ng tubig at sa magagandang pastulan. Aalagaan ko sila sa sariwang pastulan sa tahimik na kaparulan ng Israel. Mamamahinga sila sa sariwang pastulan at mangingain ng sariwang damit sa kawalan ng Israel. Ako mismo ang magpapastor sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan.
Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo. Hihilutin ang mapilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain para sa ikaw ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang aking pong tutugo, buhay ko'y nakalaan sa iyo, Panginoong mahal. Buhay ko'y nakalaan sa iyo, Panginoong mahal. Ang Panginoon ang aming pastor, hindi ako magpupunan. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam ng pastorya. Buhay ko'y nakalaan sa iyo, Panginoong mahal. Inaangay nila ako sa tabiing na pagis at dulot niyang parang lakas. Tapat sa kanyang pangako, ako'y sasamahan niya sa tuwid na landas. Buhay ko'y nakalaan sa iyo, Panginoong mahal. Daan may puno ng organo, hindi ako makakabla. Tungkol niya pamalo ang silang gagawin sa akin at sasanggalang tuwid na. Buhay ko'y nakalaan sa iyo, Panginoong mahal. Sumainyo ang Panginoon At sinayin, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkain na nagbibigay buhay na buwaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito, at ang pagkain na ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtanong-tanong ang mga Hudyo, paano ibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang Amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang, namatay sila, bagamat kumain iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa pamilya ko, ni Padre Udo, sa mga kamag-anak, kaibigan, sa mga kumpari, na nagsidiyosis ng Lipa, bilang mga bisitang tayo, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako'y nausap ni Padre Benny kung pwede raw mag-sermon ngayon. Kaya muna ako kung ako hindi babalik ngayon. Kasi narito na ako ulit. Sabi ko, pwede na. Ikaw na yung mag-sermon. At hayaan mo rin yung may bahagi sa inyo ang isang pagninilay hindi batay sa Ebanghelyo yung ating natunghayan. Pero presumably sa isang account, isang narrative na nauna kaysa dito sa bahagi ng Discourse on the Bread of Life.
Yun hong isang milagro na ginawa ng ating Panginoong Jesus na ayon sa mga dalubhasa ay maliban sa muling pagkabuhay ni Jesus, yun lang ang milagrong mababasa natin sa 4 na Ebanghelyo. San Mateo, San Marcos, San Lucas, at San Juan. Yung tawagin natin ay multiplication of loaves. Yung pagpapakain sa mahigit 5,000 katao na ang pinagmutan ay 5 tinapay at 2 isda. Ang isa mo sa mga nakatawag pansin doon, nung ibigay, nung malaman ni Jesus, dinala sa kanya, 5 tinapay at 2 isda. 1,000 tao ang nandoon. Mga nakinig, mga pinagaling sa sakit, gustong bumalik sa kanilang karamdaman, gustong makita si Jesus. Daming tao. 5 tinapay, 2 isda. Pero ang isa sa mga mababalikan natin significant gesture na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Ano kanya po nang ginawa? Tanda niyo? Nagpasalamat, tumingala sa Diyos, at nagpasalamat. Kailan tayo nagpapasalamat sa Diyos? Kalimitan, kung hindi man lagi, kapag nagtagumpay, halimbawa ay nakapasa ang anak sa board exam, salamat sa Diyos. Natanggap sa trabaho, ang anak, natanggap sa trabaho, salamat sa Diyos. Nakagraduate ng college, ng high school, salamat sa Diyos. Gumaling sa karamdaman, salamat sa Diyos. Tumama sa wedding, salamat sa Diyos. Pag yung nangyari ay pabor sa atin, it almost comes naturally, no? Na magpasalamat. Kaya sabi natin kanina, may kanyang significance yung ginawa ni Jesus na yung kanyang hawak, kung tutuusin, saan makakarating ang 5 tinapay at 2 isda sa gayong karaming tao. And yet, no? Ang una niyang ginawa ay magpasalamat. Pag tayo nawala ng mahal sa buhay, nagpapasalamat pa? Palagay ko hindi. Maliban na lang kung yung way salamat at nawala na rin. Yung mga galit sa kanilang kanan, galit sa kanilang manugang, o kaya yung taong buwa sa atin ng masama, hindi natin mapatawad. Pero sa kakulangan, sa pagiging host, yung, alam mo, ang iyong sasahurin ay kakunti ng matitira dahil meron ka ng mga nakaatado na. No? Minsan nasisipat pa. No? Sa mga magpasalamat na tayo, Panginoon, kulang eh. Pero salamat. Hindi ito kasya. Kulang na kulang. Pero salamat. Yun siguro, no? Ang isang mababalikan natin doon sa tatlong iyon. Ang malimit, hindi naman tama lang naman na mapagtunan ng pansin dyan, yung kapangyarihan ng Diyos, yung kakayahan nilang gumawa ng mga bagay na kamangha-mangha. Ay kamangha-mangha din yun. Yung kahit kulang, ay nakakapaghanap ng dahilan para magpasalamat sa Diyos. Kaya kahit merong pumanaw na mahal sa buhay, piling magpasalamat natin yung mga bagay na nagawa sa atin, ng yumao,
mga bagay na naranasan natin maganda sa imaw. Ano-ano man natin yan, kaibigan ba, o kapatid, o tinubig, o lawyer, pinagpapasalamatan. Hindi yung kanyang pagkawala, kundi yung mga kabubuti, magagandang bagay na ating naranasan. Kaya hindi lang sa panahon ng kasaganahan, maaaring magpasalamat sa Diyos. Kahit sa panahon na kapos, kulang ang ating, kung kulang kung anong meron tayo, kulang ang ating pangunawa, kulang ang ating kaubaang loob, kulang ang ating pagmapagbigay, kulang tayo sa pagpapatawad, hilingin pa rin natin at ipagpasalamat pa rin natin sa Diyos na kung ano man yung kulang doon sa atin, kanyang may pagkaloob. Sapagkat yung nakakapagpasalamat sa kabila ng kakulangan, o tatanungin, it is indicative of an increased faith in God's providence. Kapag tayo nakakapagpasalamat, kahit na yung hawak natin ay alam natin kapos, indikasyon yun na tayo ay nadagdagan yung ating pagtitiwala sa kagandahang loob ng Diyos. Na kung ano man yung kulang, kanyang mapapagpunuan. Kung ano man yung kulang, ay madadagdagan sa kanyang paraan. Maaaring hindi sa paraang alam natin at hindi sa paraang inaasahan natin. Kaya sa ating pag-alala, paghingi ng biyaya sa Diyos sa araw-araw, lagi natin isasama sa ating pagpapasalamat ang mga daming bagay na nasa atin, marami man yan o kakaunti. Labis man yan o kulang, o sapat man yan o kulang. Lagi may dahilan para kilalanin ang kagandahan loob at kabutihan ng Diyos. Panalangin ng bayan. Manalangin tayo ng ipanalangin sa mga kapangyarihan na bumubuhay sa nabiyang si Yesu Cristo mula sa kamatayan upang kamtin ng mga buhay at mga patay ang kaligtasan. Sa bawat panalangin, Panginoon, tingin mo ang aming kahilingan. Panginoon, tingin mo ang aming kahilingan. Upang papuntahan sa paglilingkod bilang paringan sa kayo, si Padre Ariel Rosta ay makatambal ni Kristo sa pagsamba sa mga kalangitan. Sa Ama Kalangitan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming kahilingan. Upang ang tapat at maalam na pagpapahayag at pagpaliwanag sa mabuting balita na sangkunang gagawin ng mga nasa banal na orto, ang siyang maging pangangalang inspirasyon at gabay ng buhay pari. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming kahilingan. Upang ang pagsisikap ng mga pari gumaganap bilang mga pastor ng mga kawala ay biyak, ay baligyalaan, panalakas at higit na malasakit para sa kanan ng simbahan at nawa ay gantipalaan sila sa langit dahil sa kanilang kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming kahilingan. Upang ang lahat ng nagkakatipon dito, lalo na ang kapatid na parang ni Padre Aurelio Oscar, ay maging tunay na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa kanilang paglilingkod at pagtiglang makasama sa palalaking palahari ng poong may gabay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming kahilingan. Ama namin mapagmahal ang lahat po ng ito'y aming inihiling sa pamamagitan ng Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan ang lahat. Amen.
Kapuri-puri ka Diyos sa mga kumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahan loob, narito ang aming maya-alay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkain ng nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang buong may kapal ngayon at kailan. Kapuri-puri ka Diyos sa mga kumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahan loob, narito ang aming maya-alay. Mula sa atas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak nito para maging inumin nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang buong may kapal ngayon at kailan. Magsipayo naman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aahin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Kalukuhan ang Panginoon itong pagkakain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niyan karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sampay ng niyaman. Ama ng lulikha, pagkaloob ang iyong lingkod na paring si Father Aurelio Oscar, nagwalak na marapat sa paghahain ito sa ngalan mong dakila, ay laging may tampok sa iyong piling pakundangan sa kanyang mga ginawa na pag-aaral ng mga handog sa banal mong gambana sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sunayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na tayo pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Dahil sa iyong kapasyahan, kami isinilang. Dahil sa iyong kalooban, kaya kami nabubuhay. Dahil sa iyong kahatulan sa aming salang pagsuway, kaya kami pumapanaw. Dahil sa iyong pagmamahal, ang iyong anak ay namatay upang kami mahatilan sa muli niyang pagkabuhay. Kaya isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuli sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Cristo. Bago niya pinag-iisa ang pusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang talis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang talis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang talis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubugos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami hindi narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pamahalin namin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa niliyon ang aming Papa, ni Gilbert, naming obispo at ng lahat ng mga pari. Alalahanin mo si Father Aurelio Oscar na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Yung siya'y binyagan, siya ay nakaisa ni Kristo sa pagkamatay, na yung siya'y pumanaw na naway makaisa ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid ng mga hilay na may pagkasa ng sila'y muling mabubuhay. Kaya hindi na lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng kanyang butihing esposo, ang mahal na poong San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalululot sa iyo, may pagdibong nawa namin ang pagpupuri sa ikararal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa kasama at buong puso abitin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin.
namin kami iadya sa lahat ng masama. At kalooban ng kapayapaan ng araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Yesu Cristo. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ng aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na inaanyayahan sa kanyang banal na bibig. Panginoon, hindi ako dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita lamang ay gagawin ako.
Magsitayuan lang. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal pagkatanggap sa banal na pagkinabang. Kami dumadala ng iyong kaawaan ang iyong lingkod na paring si Aurelio Oscar upang siya makasali sa piling ng harap-harapan bilang kaganapan ng kanyang idinulot na piging mong banal sa lupang ibabaw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating pong itutugon, Pasko na nagtatanggol sa akin ay tumupok. Pasko na nagtataguyod sa akin ay tumupok. Pasko na nagtataguyod sa akin ay tumupok ang Panginoong aking Diyos. Buhay ko'y di magdaro, ako'y di magiging kahos. Pasko na nagtataguyod sa akin ay tumupok. Sa ngayon na pastulan ako ay pinahihimlay. Ako'y kanyang inaakay sa tahimik na batisan upang lakas ay makamtan. Pasko na nagtataguyod sa akin ay tumupok. Ang pangako niya sa akin tapat at di babawiin. Ako'y kanyang aakayin sa matuwid na landasin. Hahawiin niya ang dilim. Pasko na tumupok sa akin ay tumupok. Hindi ako nangangamba kapag ikaw ay kasama. Ang tungkod mo, ang palangga, Panginoon ko, sa tuwina, walang ikababalisa. Pasko na nagtataguyod sa akin ay tumupok. Inihanda mo ang dulang upang mapakinabangan, pagkain pagsasaluhan, nang makita ng kalaban na ako'y ay iyong mahal. Pasko na tumupok Sa akin ay tumupok. Sa ulo ko'y binuhos ang langis ng iyong lingkod, pati ko pa ko'y pinuspos. Sa iyong pag-ibig na lubos na sa akin yung kaloob. Pasko na nagtataguyod sa akin ay tumupok. Pag-ibigin mo at kabutihay, tataglayin ko kailanman. At ako ay mananahan sa bahay mong dalamingan ng magpasawalang hanggan. Pasko na nagtataguyod sa akin ay tumupok. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para sa una ay walang magpasawalang Hanggan. Amen. Panginoong Jesucristo, Pasko ng sabay ng Kristiyano, sa tubig ng binyag, pinadadaloy sa tao. Bilang tatak ng iyong kaloob na kaligtasan, ikinalugod mong ulo namin ay langisan upang kami makadulog sa inihanda mong bulan. Akayin mo si Aurelio Oscar, ang mahal naming pumanaw, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Kapay-pay ka naman, igawad mo ay kapal, sa iyo umana at mahal. Siya nawa ay sigayan, Ilaw ilaw na na walang hanggan. hanggan. Magandang gabi at pakikiramay sa lahat. Ang namuno ng aming banal na pagdiriwang ay ang pura-paro ko ng Bawan at
at kasalukuyang presidente ng USAID at gayon din po direktor ng ilang paaralan ng ating Archdiocese ng Lipa, Father Carlo Ilagan. Palakpakan natin si Father Carlo. Kahapon, kagabi, hindi na napasalamatan ang namuno ng ating pagdiriwang at siya din nagbigay sa atin ng pamilya, ang kabayan at pura paroko ng San Luis, Father Gabi Balida. At ngayon, naririto pa rin siya. Ang nagbigay mo sa atin ng pamilya at nagpaalaala sa atin ng ganda at halaga ng pasasalamat, ang aking pura paroko ng bayanan, Father Roy Makatangay. Father Roy, maraming salamat. Gusto kong pasalamatan si Lander. Ano si Lander? Hindi niyo kilala si Lander. Si Lander ay isa sa mga sakristan dito. I was touched by his story. Nung nabubuhay pa si Father Odong, ay sinabihan ni Father Odong si Lander, Lander, pag ako'y namatay, ikaw ang magbibihis sa akin. Kahapon si Lander ang nagbihis kay Father Odong. So, Lander, maraming salamat. Si Lander, ito si Lander. Thank you, Lander. Father Roy, salamat sa pagpapalaala mo sa amin ng ganda at halaga ng pasasalamat. When we give thanks, we actually turn everything into a gift. The death of Father Odong is a gift. The death of Father Odong is an expression of God's love. Hindi ko manilimutan ang huli kong pumiliya kay Father Odong noong October 15, birthday niya. At ang sabi ko sa kanya, the words of a German theologian and philosopher, Dietrich Bonhoeffer. Sabi niya, the hands of God is at times the hand of grace, and at times the hand of sufferings. But both hands are hands of love. That's why, tamang si Father Roy, the death of Father Odong is a gift. It is God's love. Kaya salamat sa Diyos sa pagpapahayag niya sa atin ng pag-ibig. Ako'y nagpapasalamat kay Father Angel, si Father Angel. Ang minamahal po natin pura paroko ng ating Basilika ng Batangas. Palapakan po natin si Father Angel. Ang Basilika ng Batangas ay isang minahal at naging tahanan ni Father Odong. Bukod pa sa kanyang mga naging tahanan at bukod pa sa kanyang ngayong tunay at ganap na tahanan. Kung kaya ako'y natutuwa kay Father Angel nang lumapit sa akin at nagsabi sa kanyang mukhain at tinatanggap ng pamilya sa pamamagitan ng boses ni Vianney, nasa si Vianney. At ngayon din po namin mga kaparihan na dahil ang Basilika ay tahanan ni Father, naging tahanan ni Father Odong, hindi po ang Basilika ng Taal, kundi ang Basilika ng Batangas, ay bago po tayo lumisan dito sa October 31, ay tayo po muna ay magtitipon-tipon sa loob ng Basilika ng 1:30 p.m. at doon po natin isasagawa ang ating huling misa dito sa Basilika ng Batangas. Father Angel, salamat po sa napakaganda po ninyong mungkahi at pagmamahal kay Father Odong. Sa ngalan po ng pamilya, iisa-isahin po ang mga kapatid ni Father Odong, kay Kuya Tony, kay Ate Lina, kay Ate Nilda, kay Chato, kay Eric, kay Lerma. Nakita na ba si Lerma? Ngayong gabi dadating. Gaya na rin sa mga dipa at bayaw, gaya na rin sa mga pamangkin at abo, sa mga kamag-anak, at mula din po sa angkan ng klero ng Archdiocese ng Lipa. Muli po, ibinaabot ko sa inyo ang aming pasasalamat. Marami pong salamat at pakikiramay sa ating lahat. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At naway pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos
Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pagdala. Naglayin sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.